Samantala, kahit malabong maaprubahan ang hiling na 10,000 pisong dagdag sahod ng mga guro sa Leyte, ay hindi raw sila mawawalan ng gana sa pagtuturo. Katunayan, ang ilan sa kanila ay sariling pera ang ginagamit. Maipagawa lang ang ilang silid-aralang nasira ng Bagyong Yolanda. May ulat si Sherian Torres. Pukpok dito, pukpok doon. Sa Tibak Elementary School sa bayan ng Santa Fe, iisang classroom lang ang iniwang magagamit ng Bagyong Yolanda. Kaya ngayong pasukan, karamihan sa mahigit 200 estudyante nila sa tent muna magkaklase. Ganito rin ang sitwasyon sa Santa Fe Central School kung saan mahigit 800 naman ang mga estudyante. Problemang malaki rin sa alang-alang National High School kung saan magkaklase ang mahigit 2,000 mag-aaral. Sa paaralang sentral naman ng Haro, sariling pera na ang ginagamit ng ilang guro, maipagawa lang ang nasirang mga silid-aralan. Yung mga materyales mula sa mga nasirang classroom, pinipilit din nilang magamit pa uli. Ang mga silya at libro na ito, kahit nangingitim na ang karamihan, inihanda na rin nila. May posibilidad po talaga na uupo sila sa sahig. Kaya po yung iba po nagkukumpuni na lang, gumagawa na lang po ng paraan yung mga guro namin. Nagsagawa ng programa ang ilang guro para ipanawagan ng dagdag na 10,000 piso sa sahod. Pero kahit malabo pang maaprubahan at sa gitna ng iniwang pinsala ng sakuna, wala raw absent sa kanila at patuloy pa rin magtuturo sa mga batang kapwa na salanta. It also shows the resiliency of us, teachers, that we are ready, despite of the devastation, we are ready to start education. Mula rito sa Leyte, Sherian Torres, GMA News.